mga kapatid, nandito ako sa inyong harapan at palagi kong binabanggit ang mga salita na kailangan ang lahat na nagagawi sa programang ito, ang gamitin natin palagi yung pakikinig mga kapatid. Napakahalaga ang pakikinig. Yan ang isa sa pinakamagandang bagay na ibinigay sa atin ng ating Ama, yung tayo ay binigyan ng pangdinig na dapat ipakinig. Ayan, ay makinig. Ayan, binigyan ng pangdinig na dapat ipakinig ay kailangan makinig talaga mga kapatid. Yan ang natatanging paraan para marating natin yung ayon sa kagustuhan ng ating Ama sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya nga siya may binabanggit sa banal na kasulatan na susuguin ko sa inyo ang propeta na kagaya ni Moises. Siya ang inyong pakinggan. Malinaw mga kapatid, makinig ang kailangan. At bago ang lahat mga kapatid, sa inyong lahat ng nakikinig at saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, gaya ng ating palaging iniaalay sa inyo yung basbas na mula sa ating Ama, ay kailangan palaging makarating sa inyo at sana ay maganap sa inyong kabuuan, pagkatao, saan man kayo naroroon, ang basbas ng Ama sa atin. Kaya ito mga kapatid, ang biyayang mula sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumatino ang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ayan siguro nababaguhan ka din sa basbas, biyaya lang. Noon ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa Ama. Pag binayaan kasi, kumpleto na yun mga kapatid. Mapalad. Nagiging mapalad tayo pag tayo ay binibiyayaan ng ating Ama. At hindi siya nagbibigay ng biyaya na kulang. Pag sinabing biyaya, yan ay kumpleto mga kapatid. Mabubusog ka dun pag biniyayaan ka ng ating Ama. Hindi ka na mangailangan ng anong bagay pa. Dahil hindi nagbibigay ang ating Ama ng kulang. Palaging kuwan lang yan. Eksakto sa lahat ng mga nakikinig at umuunawa, tumutupad sa kanyang mga salita. At ito mga kapatid, napapanahon yung mensahe na ibinigay sa atin ngayon ng ating Ama. At ngayon po ay buwan ng June. Nasapit sa 15 tayo ng buwan ng June 2024. At siyempre tayo ay nasapit sa 15. Ngayon ay araw ng Sabat mga kapatid. Araw ng Sabado na naman tayo. Ito kasama sa linya ng mga araw na banal na binasbasan ng ating Ama, Sabado. At dito nararapat na ganapin ng bawat isa sa atin yung pagtitipon-tipon at pag-aalaala, pagbubulay-bulay sa mga salita ng ating Ama. Ito sa araw na ito. Kaya ito ating ginaganap palagi. Ngayon, marami yung mga pangyayari na may mga katanungan, kasalukuyang nangyayari, at mga nangyari na. Maraming katanungan, lalong-lalo na yung mangyayari pa mga kapatid.
may mga kasamang katanungan yun sa bawat isa na ah, nais maunawaan ang lahat ng mga nangyayari. Dahil lahat ng nangyayari, kalooban ng Ama. At malalaman mo kung bakit nangyayari ang mga ganun sa pamamagitan nga lang ng iyong pakikinig. Doon mo malalaman ang lahat ng katanungan mo sa pamamagitan ng pakikinig. Hindi natin matutuklasan yung mga bagay na ibig natin malaman kung sa sarili lang natin tayo magtitiwala. Dahil ang ating Ama ay meron siyang inilaan para dapat nating kilalanin, paniwalaan at pakinggan, mga kapatid. Yun ang ating isa na number 1 na hanapin. Kung sino ang itinayo ng ating Ama na dapat pakinggan, paniwalaan at sundin. Yan po ay matatagpuan natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Sariling kakayanan, sariling karunungan, sariling kalakasan. Dahil yung sarili nating kakayanan, karunungan, kalakasan ay hindi makapagliligtas sa atin, mga kapatid. Walang ibang makapagliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan, kundi ang mga kautusan lamang ng ating Ama, ang buong kautusan. Ngayon, itong napapanahon na ito natin dapat na malaman yung sinabi ng ating Panginoon na si Isa, ang kanyang pangalan ngayon. Nung kanyang kapanahonan ay Jesus, yung kanyang pangalan. Ngayon ay Isa. Tandaan niyo, mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoon ay Isa. Ito yung kanyang binanggit dahil ito ay nangyayari sa lahat ng lahi. Pero sa kabila ng ito ay nangyayari sa lahat ng lahi, ay may pangako siya dito na ito ay hindi mangyayari sa ilan. Sa ilan. Yung sinasabi niya dun sa Matthew 8:18 hanggang 22. Yan, sabi natin 8:18, Matthew 8:18. O parang numero ng kwento binhi. 8:18 hanggang ano pagkaba? Hanggang 22. Ayan. Tinapan. Mamarkahan para ano, huwag tayong sumubra. So, pagpasensyahan nyo lang, mga kapatid, dahil ang tinatawag namin talaga na pangalan ng ating Panginoon ay Isa. Pambihira nyo maririnig dito ang pangalang Jesus. Pambihira lang. Pag sinabi lang ng ating Ama na banggitin, yun, nababanggit. Dahil yun ang hari namin, mga kapatid. Namin, dahil kami pa lang ang tumatawag, maliban na lang kung ganun na rin ang tawag ninyo sa ating Panginoon, Isa, ay kaisa ka na namin, mga kapatid. Magkakaisa na tayo kapag ang ating Panginoon ay tinanggap natin na ang kanyang bagong pangalan ay Isa. Tayo ay magkakaisa na dito, mga kapatid. Ito basahin natin. Kung inyong natandaan yung aking nabanggit. Tandaang mabuti yung mga binabanggit natin, mga kapatid, at ito pinapabanggit natin sa atin ng ating Ama para sa lahat. Ayan, simulan nating basahin ang nakalagay sa Mateo 8:18 hanggang 22. Nang makita nga ni Isa ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. Ibig sabihin yung ibayo, kabilang dagat o kabilang ilog, ganun. At lumapit ang isang iskriba
at sa kanya'y nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni isa, may mga lungga ang mga sura, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Walang kahiligan. Ito sa ibang araw natin ito, pag-usapan itong 20. Doon tayo sa 21 at 22. Ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Patay kasi yung ama nito, yung iskriba na ito. Datapat sinabi sa kanya ni isa, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ano? Bakit binanggit ito ng ating Panginoon? Kailangan sumunod ka sa Kanya. Huwag ka na makipaglibing doon sa, dalang sinabi kasi dito, ang utos dito sa 18, nang makita nga ni isa, ang lubhang maraming tao sa palibot niya, ay ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang ibayo. Inutusan niya yung mga alagad, yan, yung maraming mga nasa palibot niya, na tumawid sa kabilang ibayo. Yan, sa kabilang kabila ng dagat o ilog. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya ay nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. O yung isa naman doon sa 21, sa kanyang, ang isa sa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Pero sinabi ng ating Panginoong si isa, sumagot, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanyang sariling mga patay. Dahil nung panahon na yun, mga kapatid, inuutusan niya yung lahat na nasa harapan niya na tumawid. O, sabi nung isa, nung karamihan, ay talaga susunod sila sa nang pumaroon. O anong iutos? Dahil utos nga tumawid. Kaya yung isa ayaw tumawid dahil sa kabilang dagat niya pagtawid, sasakay ka ng mga malalaking bangka. Ay yung pagbalik doon ay lingguhan bago bumalik. Di ay yung tatay niya ay kailangan ng ilibing. Kinabukasan ay siya nasa ibayo, hindi siya makaka-attend sa libing ng kanyang tatay. Ngayon siya ay alagad. Kailangan sumunod. Kaya mo ang ilibing ng mga patay. Ang kapwa nila patay. Ang tinutumbok dito mga kapatid ay yung hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isa, ang tawag niya ay patay. Dahil sinabi din niya sa ibang mga pahina ng banal na kasulatan, ang pananampalataya walang gawa ay patay. Ibig sabihin, pag sumunod ka, ginagawa mo, gumagawa ka. Pag sumunod ka, gumagawa ka, ikaw ngayon ay buhay. Ngayon, yung pananampalatayang hindi, mananampalataya ka pero hindi ka sumusunod, hindi mo ginagawa yung utos, ang sabi ng ating Panginoon, sa ganun ay patay. Ayan. Kaya yung mga hindi sumusunod sa Kanya, na naglilibing ng mga patay, ay nangamatay sa kanila, ang tawag ng ating Panginoon doon ay patay rin. Kaya ililibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Lalo ngayon mga kapatid, may nangyari din dito sa amin na yun. May napatay sa amin na tiyuhin ko mismo, tiyuhin ang inyong lingkod. Pero hindi siya parehas ng aming relihiyon. Dahil ngayon mga kapatid ay araw ng Sabado, nabanggit ko nga kanina, ay sabi ng ating Panginoon, sumunod sa Kanya. Kung ano man yung ginawa niya ay kailangan
ating malaman at ating din gawin. Sumunod tayo, ano man yung kanyang ginagawa at ginawa. Yun ang ating tularin. Kaya siya tinawag na ilaw ng sanglibutan. Pinapakita niya lahat yung mga dapat gawin ng tao. Yung lahat ng hula ng banal na kasulatan ay mangyayari sa kanya at sa pamamagitan niya, mga kapatid. Bago pa siya patayin noon, ipako sa krus, sinasabi na niya na sa ipapako, hahampasin at papatayin sa krus. Diba? Kung yung nalalaman yan. At kung inyong nalaman, ay dapat niyong sampalatayanan dahil yan yung nakasulat. Hindi natin babasahin sa ano yun, sa kung dahil hahaba tayo. Binabanggit ko lang yung mga iniaralan na sa atin noon na pawang nakasulat. Yun ito na nakasulat. Na siya ay alam niya na siya ipapatayin, ipapako, ahapasin, papatayin, haltakin ng balbas, luluraan yung mukha. Ayun, nakapan yun, nakasulat. Alam niya na mangyayari sa kanya yun. At iyon nga, alam niyo mga kapatid, yung panahon, anong araw siya inilibing. Kung yung natatandaan. O hindi niyo pa alam. Ito muna, anong araw siya binuhay ng Ama? Linggo. Ha? Linggo. O, linggo. Ngayon, anong araw siya pinatay? Biyernes. At anong araw siya nilibing? O, wala. Biyernes din, mga kapatid, ng hapon. Biyernes, Sabado, Linggo. Yung Linggo doon siya nabuhay sa ikatlong araw. Ngayon, ang utos niya, kailangan sumunod sa kanya. Inilibing sa Biyernes. Kaya ang paglilibing, mga kapatid, dapat nating sundin Biyernes. Dahil doon siya inilibing sa araw na yun. Kailangan sundin mo yun, tularin mo yun. Ngayon may naglilibing Sabado. Ay hindi pwede sa amin yun. Dahil yun yung pinagawa ng Ama sa kanya. Inilibing siya Biyernes. Ngayon may inilibing ngayon Sabado. Yun ay tiyuhin ng inyong lingkod, mga kapatid. Kaya hindi kayo makapunta dahil yun, isang kadahilanan. Dahil ang araw ng Sabado ay pagsamba sa Ama. Pamamahinga. Inilibing nga siya nung Biyernes yan, maghapon, magdamag na yan, tapos nung Linggo, saka lang siya nabuhay. Pamamahinga. Nung Sabado, kinabukasan Sabado, pamamahinga. Ngayon, kahapon sana, ipapasok sa pagpapahinga. At ngayon yung kasalukuyang pamamahinga. Kapos sa araw. At alam nila, na araw ng pagsamba namin yon, at alam nila na hindi kami talaga makakapunta. Dahil yung napakahalaga sa amin itong araw ng Sabado. Itinakda nila talagang maging Sabado para hindi kayo makapunta dahil sila ay galit sa amin, mga kapatid. Ayan, paano nga makarating yung kapayapaan na sinasabi ng karamihan na iba't iba yung relihiyon. Mayroong naniniwala sa hindi tunay at iilan lang yung naniniwala sa tunay, mga kapatid. Dahil yung tunay na religion, walang kapintasan. Ibig sabihin, sinusunod mo ang Panginoon natin si Isa. Ano man ang mga nangyari sa kanya at nagawa. Kaya sabi niya, yung sasampalatayanin, gagawin niya ang lahat kong ginawa. At higit pa roon ang kanyang gagawin. Yung mga ginawa sa kanya ng Ama, pinagawa sa kanya, ginawa niya. Dahil kaya niyang ibigay sa iyo yung kanyang buhay. Pwede mong kunin. Pag gusto niyang ibigay sa iyo, bibigay sa iyo. At pwede rin niyang bawiin. Kaya yung nangyari sa kanya, yan ay kalooban ng ating Ama. Kung ano yung mga itinakdang araw ng ating Ama na nangyari sa kanya, yun ang dapat nating sundan. Kaya yan, nalaman natin yan, mga kapatid, ng paglilibing pala araw ng Biyernes.
Dahil yung Biyernes na yan, doon inilibing ang ating Panginoong Kristo. At sa ikatlong araw, doon nga siya muli binuhay ng ating Ama. Yung kanyang pagkabuhay na yun, yan ay unang araw ng isang linggo. Number 1. Unang araw. Kaya tinawag ang linggo, ayan din sa English na kalendaryo, Sunday. Yung sun kasi yan ay liwanag araw. Kaya ang pagkaunawa na binigay sa akin ng ating Ama, yan yung unang araw ng isang linggo, kaya lumalabas siya ang araw ng mga araw. Dahil diyang binuhay ng ating Amang maguli, binuhay niyang maguli ang kanyang panganay na anak nung pinatay sa sanglibutan. At ang panganay na anak na yon ay siya ang ating Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, na binuhay siyang maguli ng ating Ama sa araw ng mga araw. Dahil unang araw kauna-unahan sa lahat ng araw sa loob ng isang linggo. Kaya sinabi sa akin ng ating Ama kanina, iyan ay araw ng mga araw. Kaya ang tawag yan sa English, Sunday. Malinaw na araw, maliwanag na araw. Diba? Yung sun ay diba araw yan? Araw yung pagsikat ng araw. Yan, hindi yan nakasulat mga kapatid. Kanina lang sinabi sa akin ng ating Panginoong si Isa o Ama, na yung kinabuhay ng araw ay binuhay ng ating Ama, ay tawagin kong araw ng mga araw. Yang unang araw ng isang linggo. Ay lalo na pag tumapat yun. Unang pizza. Linggo, uno, ayan na. Magkasabay-sabay na no, araw-araw. Araw ng mga araw, tapos sa unang pizza pa, natapat. Yan, may mga ibig sabihin ng mga kapatid. At, yun nga, kaya sinabi ng baliktado ng mga kapatid sa salita niya na hayaang ilibing ng mga patay, kapwa nila patay. Dahil ganun nga, yung hindi sumusunod sa utos ng ating Ama, ay tawag doon ay patay. Kaya kung may namatay sa kanila, ililibing din nila dahil pare-parehas naman silang patay. Kung ano yung kauri mo, yun ang maglilibing sa'yo. Kapag hindi ka kauri, huwag ka makikilahok. Dahil ganun din nangyari sa ating Panginoon. Yung naglibing sa Kanya, tingnan din. Sino yung pinapahalagahan at tunay na pinauunawaan ng ating Ama ng Kanyang mga salita? Ako rin mismo sasagot mga kapatid para madali, ang Kanyang mga alagad. Sino yung pumatay sa Kanya? Di ba yung mga Hudyo, mga kapatid? Pero sino ang naglibing? Alagad lang niya. At nalalaman natin kung sino ito at ilan. Ayan, ituloy natin mga kapatid na basahin dun sa mga nangyari sa ating Panginoon Masiha. Ando sa Mateo 27, 45 hanggang 60. Ayan. Mateo 27, 45. Tama ba? 45, 52, 53. Hanggang 66. ayan, 60. Kapwa. Ibig sabihin kasi ng kapwa mga kapatid. Kaya ang libing ng patay, ang kapwa patay. Ibig sabihin kaparehas na, katulad. Tingnan nyo yung nangyari. Iba yung pumatay, iba yung naglibing.
Kaya ganun ang nagaganap. Basahin na natin yung nangyari sa ating Panginoong si Isa. At yung mga naganap nung siya ay pinatay. Nandun na siya sa pumasok niya dun sa kamatayan dahil kailangan talaga siya ay mangyari sa kanya yung ganun dahil yun yung nakasulat. Nasa Matthew 27, 45, 50, 52, 53 hanggang 60. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong kalupaan hanggang sa oras ng ika-9. Oras ng ika-6 hanggang ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9 ay sumigaw si Isa ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ito ng ilan sa nakakatayo roon, ay sinabi, tinatawag ng taong ito si Elias. At pagkarakay tumakbo ang isa sa kanila. Tama ba? At kumuha ng isang espongha at binasak ng suka. Yung mga kapatid, yung parang bimpo. Saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo. Tingnan natin kung paririto si Elias upang siya iligtas. At muling sumigaw si Isa ng malakas na tinig at nalagot ang kaniyang hininga. O, ganun pa rin, sa ganun pa rin salita. Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Kanya. At narito ang tabing ng templo'y nahapak. Ibig sabihin napunit. At nagkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa. At nangabaak ang mga bato. At nangabuksan ang mga libingan. At maraming katawan ng mga banal na nangatutulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangagpakita sa marami. Kita nyo, kasabay nung pagkalagot ng hininga ng ating Panginoon, napunit yung kurtina ng templo. Yung templo kasi yung ano yun eh, yung ginawa ata ito ni Salomon o iba. Nadalawa na hati sa dalawa yung kurtina. At kasabay ay nabuksan ang libingan ng mga banal at nagsibangon. Yung mga pinatay na mga banal, nagsibangon. Kaya kung isa-isahin natin, napakaraming mga banal ang pinatay, mga kapatid. Ibig sabihin, yung mga banal, kung sino mga banal, nagsibangon dahil maraming patay dun eh. Si Juan Bautista, marami pang iba, pati si Esteban. Banal yun, mga kapatid. Yun ay pinagpapatay ng mga Hudyo dahil sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Lahat ng mga yun, mga banal na yun, nagsipagbangon nung nalagutan ng hini ang ating Panginoon. Parang ngayon lang ba natin narinig ito o matagal na? Ngayon lang ito pinapaliwanag na nung namatay, nalagutan ng hininga ang ating Panginoon, ay nabuhay yung mga patay na pinatay ng mga Hudyo na mga banal, mga kapatid. Right? Ito, malinaw, nakasulat eh, di ba? Ating nababasa. Yun, nangabuksan ng libingan. At paglabas sa libingan, doon sa 53,
Pagkatapos na siya, ang problema nito, ang inisip ko Diyos, sila sana ito siguro. Pagkatapos na siya ay mabuhay, yan di ba nakasulat sa inyo? Siya naman. Na maguli ay nagsipasok sila. O, dito ay naging sila. Sa bayang banal at nagpakita sa marami. Ito yung ano. Kaya may mga kabalian sa mga salaysay, mga 1 litra o 2 litra. Pag ibig sabihin, pag siya, ibig sabihin nag-iisa. Tapos kung itutuloy mo, siya ay nabuhay na maguli, ay nagsipasok. Sila, naging sila na. Kaya may kaguluhan. Pero ang unawain natin dito, na sampalataya ng mga kapatid, nabuhay yung mga banal nung malagutan ng hininga ang ating Panginoong si Isa. Yung mga banal na pinatay ng mga Hudyo. Nabuhay. Diba, yan ay isang mahiwagang pangyayari sa panahon ng ating Panginoong si Isa. Dito na tayo sa ano, nagpakita sa marami yung mga banal na yan. Dito na tayo sa 54 hanggang 60. Ang centurion nga at ang mga kasama niya sa pagbabantay kay Isa nang makita nila nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubhang nangatakot na nagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Ganyo, napatunayan na nila ng mga centurion saka ng mga iba pang nagbabantay na kanilang mga kasamahan. Napatunayan nila na talagang anak nga ng ating Ama, ng ating Panginoong si Isa, ng pangalan niya noon ay Kristo. At nagkaroon ng nangaruroon, tama ba? Nangaruroon ang maraming babae na nagsisipanood buhat sa malayo na nagsisunod kay Isa, buhat sa Galilea, na siya'y kanilang pinaglilingkuran. Nasa mga yaon si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at si Jose at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimati. Tama ba? Tama ba? Arimati? Arimatea? Tiya ba? T-E? Na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Isa. Mayamang mula sa Aramati na nagngangalang Jose. Tandaan niyo mga kapatid, na ito'y naging alagad din naman ni Isa. Jose, mahalang. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Isa. Nang magkagayoy, ipinag-utos ni Pilato na ibigay yaon. Ibinigay ni Pilato yung bangkay ng ating Panginoong si Isa kay Jose. Ayun, kay Jose. Na ito'y isa ring alagad ng ating Panginoon. Ito ay mayaman, mga kapatid. At inilagay, tama ba? At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino. Yun yung tela. Parang kumot. Binalot niya ang ating Panginoong si Isa. At inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato. At iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. Tingnan niyo mga kapatid, sino yung naglibing? Jose. Kaano-ano nang inilibing siya? Si Jose ay kaano-ano nung kanyang inilibing.
Ako rin sasagot, hindi nyo masagot. Si Jose ay alagad ng ating Panginoon. Ngayon, lumalabas, ilan yung naglibing? Isa Isa lang lang po. po. Sa inyo mga kapatid, nag-iisa, alagad lang niya. Dahil ang kasing mga alagad, yung alagad niya, yun yung kanyang kaisa. Kasakasama niya eh. Ngayon, hindi ka pwedeng makipaglibing kung hindi mo kaisa yung iyong ililibing. Yun na nakakapagtaka ngayon eh. Yung Katoliko, pwedeng makipaglibing sa iglesia. Yung Mormon, pwedeng makipaglibing sa iglesia, ganun. Yung Katoliko, pwedeng makipaglibing sa iglesia. At yung iba na mga iglesia, nakikipaglibing din sa mga Katoliko, ganun. Ay hindi naman sila magkaisa. Kaya malinaw na dapat nating sundin kung ano yung naganap. Dahil yun yung gusto ng ating Ama na mangyari sa kanyang panganay na anak eh. At sana tularin. Tularin yun. Sa mga nakakaalam nito. At ito mga kapatid, kung kayo ay tapat na sumusunod sa ating Ama, ang pangako niya, kailanman na hindi niyo matitikman ang kamatayan. Siya Dalawa. May ililibing ba sa atin? Kung ikaw ay tapat na sumusunod. Kaya mahigpit na pinag-uutos niya mga kapatid, yung pakikinig. Para malaman kung anong dapat gawin upang matamo natin yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Sa kanya ay walang kamatayan. Ngayon sasabihin ng iba, ay ang Panginoon nga ay namatay. Namatay ang Panginoon. Pero muling nabuhay. Ngayon, ang dapat nating patayin ay pinag-uutos ng ating Ama ay ang ating mga masasamang gawa. Siya nawa. Lahat ng mga masasamang gawa, yun yung mga hindi ipinag-uutos ng ating Ama, yun ay masama. Pag nasa iyo yun, alisin mo na yun, patayin mo na para hindi ka mamatay. Dahil ang kamatayan ay nasa pagsuway, mga kapatid. At ang buhay ay nasa pagsunod. Siya nawa. Kaya nung sinunod ng ating Panginoong si Isa ang buong utos, sinabi ng Ama, papatayin siya at muling bubuhayin. Kaya ipinakita sa parang ito, pinakita ng ating Ama na ang nasa kanyang panganay na anak ang kapangyarihan na mabuhay, magbigay ng buhay. Kaya niyang ipahintulot na siya ay patayin at kaya din niya na gawin na siya ay mabuhay, mga kapatid. Kaya nasa kanya ang lahat ng kapamahalaan. Ipinakita ng lahat ng ating Ama sa lahat na ibinigay sa ating Panginoong si Isa ang kapamahalaan dito sa lupa. Lahat ng mga pangyayari sakop niya, mga kapatid. Kaya alin ang dapat nating sundin sa mga bagay na yun? Ang dapat nating sundin, mga kapatid, kung ano ang mga nangyari at ginanap ng ating Panginoong Siya. Yun yung nagsisilbing ilaw natin, yung kanyang mga ginanap at pinagawa sa kanya ng ating biruin mo, kadaming humampas sa kanya, linuraan niya siya, kung ano-anong ginawa sa kanya, mga paghampas, pinako. Tapos sinibat pa yung tagiliran. Kahit isang masakit na salita, walang lumabas sa kanyang bibig. Ayaw niyang manakit. Kaya niyang bumuhay ng patay. Bago siya pinatay ng mga Hudyo, ay siya muna ay bumuhay. Marami pa siyang binuhay bago siya pinatay. Marami siyang pinagaling, lahat ng uri ng karamdaman. At yan ay alam nating lahat. Ito'y pinapakilala ko lang sa lahat, mga kapatid, ng ating Panginoong si Isa
ang dapat sundin at tularin lahat ng kanyang mga hakbang, mga kapatid. Sumunod kayo sa akin, ika ng ating Panginoon na si isa, kailanman ay hindi kayo maliligaw. Siya nawa. Dahil napakaraming ligaw. Ipinakita nga ng ating Panginoon kung ano yung panahon ng paglilibing. Pero hindi mangyayari yun sa lahat dahil may pangako siya na buhay na walang hanggan, mga kapatid. Siya nawa. Kung tayo magiging tapat lang. At napakahirap marating yung bagay na yun, mga kapatid. Lalong-lalo na kung hindi ka nakikinig dito. Kung hindi ka rito nakikinig. Basta ang pag-asa mo palaging lahat mamamatay. Ginagawa, yung mga naniniwala na ang lahat ay mamamatay, yun yung hindi sumasampalataya sa salita ng ating Panginoon na si Isa, na sa Kanya ay walang kasinungalingan. Salita niya yun may buhay na walang hanggan Pag sinasabi mo, ay lahat ay mamamatay ginagawa mo sinungaling ating Panginoon. Dahil may ilan sa mga nakatayo rito, hindi matitikman ang kamatayan. Siya nawa. Yun yung mga salita niya. At doon tayo sumasampalataya, mga kapatid, na siya ay hindi sinungaling. Pag sinabi mong lahat ay mamamatay, pinasisinungalingan mo ang salita ng ating Panginoon na si Isa na may buhay na walang hanggan. Sabi ng iba, yung buhay natin, utang, inutang natin, dapat natin bayaran. Dapat nating isauli, hiram. Yung iba, hiram, sabi nila, yung hiram dapat isauli. Pero tandaan niyo, mga kapatid, hindi lahat ng hinihiram ay tinatanggap ng nagsasauli. Mayroon yung hiram na pag isinauli mo, ayaw tanggapin dahil sa awa sa iyo na lang. Dahil kailangan mo yun yung bagay na yun. Dahil ikaw ay isang mapagpakumbaba at masunurin sa lahat ng mga bagay na tama at matuwid. Diba? Maawa ka sa ganun. Yung buhay na pinahiram sa'yo ng ating Ama na ang pag-aakala ng lahat ay isasauli mo rin, ay yan ay pwede at kayang ibigay sa atin ng ating Ama yung lahat ng mga bagay na pinihiram natin o pinapahiram sa atin. Kaya niyang ibigay sa atin dahil siyang may-ari niyan Sasabihin ng Ama, sa iyo na yan. Dahil bagay sa iyo. Ginagamit mo ang buhay mo sa pagsunod mo sa utos ko. Ay ang gusto ng ating Ama ay sundin yung kanyang mga utos. Paano pang kukunin ng Ama yung buhay mo? Ay gusto ng Ama ay sundin ang utos. Ay kung sumusunod ka, ba't kukunin pa yung ginagamit mo sa pagsunod sa kanyang mga utos? Ay ang buhay lang ang nakagaganap sa utos ng ating Ama. Paano kukunin pa ng ating Ama yung buhay mo? Di hindi mo na magagawa na tuloy-tuloy ang kanyang ipinag-uutos. Kaya matutuwa sa iyo ang ating Ama kapag tinutupod ng utos niya. Lahat ng mga hiniram mo, ipinahiram sa iyo, ibinigay sa iyo, pinautang sa iyo, ang lahat na yan ay ipapatawad. Siya nawa. Dahil sabi ng ating mga mayroon siyang itinakdang araw at oras ng pagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Dahil yung pagkakautang, yung hiram, ay yan ay isang kasalanan, mga kapatid. Kailangan mong isauli. Kailangan mong pagbayaran. Ngayon, pag sinabing may pagpapatawad, napakalaki ang pag-asa, mga kapatid. 100% na lahat ng ipinautang sa iyo, pinahiram sa iyo, ay pwedeng ipatawad sa iyo ng ating Ama. Basta ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat sa buhay
na ipinahiram sa'yo. Ganon yun mga kapatid eh. Pag ikaw ay isang tao na may tungkulin, yung nakaatang sa'yo na tungkulin, kapag bagay sa iyo, mananatili sa yung tungkulin na yun. Kaya mayroon nga mga kapatid. Nagre-retire na lang ng pusa eh, sa kanyang mga ginagawa. Siya mismo nagsasawa. Dahil ni-steady sila sa kanilang mga gawain dahil bagay sa kanila yung obligasyon na ibinigay sa kanila mga kapatid. Katulad ng ating Panginoong si Isa. Binigyan siya ng misyon, yung tuparin ang lahat ng utos ng ating Ama. Kaya yung buhay na mula sa ating Ama na ibinigay sa Kanya, ipinanatili sa Kanya dahil bagay sa Kanya ang buhay, dahil siya ang nakakatupad ng buong kautusan ng ating Ama. Kaya yung buhay na ibinigay sa Kanya, nasa Kanya, nananatili sa ating Panginoon na si Isa ang buhay. May karapatan siyang magbigay ng buhay na iyon na binigay sa kanya ng Ama, at meron din siyang karapatang magbawi dahil sa kanya siyang may-ari ng buhay mo. Mahalaga yon, yung malaman natin na mayroon pala talagang buhay. At sinabi rin ng ating Ama na ang araw ang magsasaysay. Sa ngayon ay ito'y talagang malabo pa ninyong paniwalaan dahil ito'y bago pa lang. Sa haba ng panahon, yung panahon ang magsasaysay, magpapaliwanag. O ilan na yung taon yun? Yun yung magpapaliwanag, yung panahon. Sa dami ng taon na dadaan, yun ang magpapatunay na ikaw nga ay binigyan ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Pero ngayon, simula pa lang, sinasabi ko, ang pangako ng ating Ama, ay nandito sa harap natin. Kailangan nating tuparin kung tayo ay nagnanais na magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Kaya dito mga kapatid, yung sinabi natin kanina na unang pinag-usapan at pinaalam sa atin yung sinabing bayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Ayun. Pag hindi mo katulad, huwag ka nang makilahok. Kagaya nung nangyari sa kanya, yung pumatay sa kanya mga Hudyo, ay hindi naman nakilahok nung ilibing. Ang naglibing ay alagad din. Diba? Diba? Yun ay isang patunay na hindi kami maka-attend dun sa mga namamatay na aming mga kapisanan, lalo pag may mga mabigat na kadahilanan, ang isang mabigat na kadahilanan kasi pag ikaw ay pag itinapat ng ating Ama sa araw ng paglilingkod, yung mga paglilibing ay talagang hindi pinapahintulot ng Ama na umaten ang kanyang mga alagad. Araw ng Sabado. Dahil may may tawag doon, may meaning, may kahulugan, may paliwanag. Yun nga lang, dapat natin pag-istidihan o panatilihan yung sinabi ng ating sa Gawa 3:22-23 ba yun? Doon tayo palaging manatili. Kung sino yung nagdadala nung 10 utos, yun ang ating paniwalaan, doon tayo manatiling palagi. Kung sino ang kaisa mo, yun ang magiging karamay mo. Kapag alagad ka, kaisa ka ng ating Panginoon. Kapag alagad ka niya, ikaw ay magiging isang tunay na alagad. Yun, yung nangyari kay Jose na yun, siyang tunay na alagad talaga. Dahil sinamahan niya ang ating Panginoon hanggang doon sa libingan
siya pa mismo. Pero mo yung bato na kuwan na yun, hinukay niya ata yun eh. Asa na yun? Yung 60. Mateo 27, 60. At inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay na bato. Yun mo. Bagong libingan, wala pang kwan yun. Talagang ginawa ni Jose, hinukay niya, bato na hinukay niya, na libigan ng ating. Yun ay kuweba mga kapatid, hinukay na, binutas na bato na puno ng bundok. Hinukay, kaya talagang hinukay, pinaghirapan niya. Yun yung nakasulat, ginawa ni Jose. Parang naging kuweba, na libingan. At yun nga, pa ikaw ay kaisa na, tunay kanyang alagad dahil ito rin ang isa sa pinag-uutos ng ating Ama na pinagdidiinan din ng ating Panginoon na si Isa. Kailangan na tayo'y maging alagad, maging masunurin. Yung alagad kasi tagasunod ang ibig sabihin nun mga kapatid. Pag alagad ka, tagasunod ka, utusan ka, may obligasyon kang sumunod pag alagad ka. Dahil ito yung mga nababasa natin mga kapatid dun sa Juan. Napakahaba nito. Juan, yung salita ng ating Panginoon para sa alagad. 17, 6 hanggang 23 hanggang 26. Kita nyo mga, napakahaba nito mga kapatid. Pero ang basahin lang natin, nailista nyo na yung 1:17:6 hanggang 23 at 26. Ang basahin na lang natin dito mga kapatid, yung 23 lang at 26. Pero kung gusto nyo malaman lahat, yung kabuuan, di pwede nyo basahin mamaya. Yung 1:17:6 hanggang 26. 6:26 ang labas nun. 1:6:26. Napaka-importante ito na kailangang mangyari na naman sa tao. 6:26 mga kapatid. 6:23 hanggang 26. Sahin natin dun sa 1. Yan na lang. Yun lang ang basahin natin. Paikliin pa natin. So 24 na lang hanggang 26. 1:6:24 hanggang 26. Basahin na natin. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Isa, na ang kanyang mga alagad man, tama ba tayo? Ano ba yung sinasabi natin kanina? 1:17:6, 23 hanggang 26. Tingnan nyo mga kapatid. Liniligaw talaga tayo. Nagugulat na lang ako doon. 17. 17:6. Dito na tayo sa 6 kanina. Yan mga kapatid, yan ay mga ano natin. Yung sinasabi natin na pag pinapakailaman tayo ng diablo, talagang gusto niya tayong iligaw. Pero yung sinasabi ng ating Ama na ang aking lingkod na aking sinusugo ko sa inyo, ang aking lingkod na aking inaalalayan, isinasa kanya ko ang aking espiritu. Inaalalayan dahil hindi niya pinapahintulot na talagang maligaw. Hindi yan. Sabi lang yan ng diablo. Ay 1:17:6, 23 hanggang 26. Ay naging 1:6:26 na ang labas. Kaya ito yung totoo mga kapatid. Basahin natin 17:23 hanggang 26 ng Juan. Ayan.
basahin na natin. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila iyong iniibig, na kagaya ko na iniibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Shalom. Yan yun mga kapatid. Kapag ang ating Panginoon ay sa atin, nasa atin, hindi tayo hiwalay dahil nasa atin. Ako'y sa kanila. Kaya kita nyo yung ginawa ni Jose, alagad, na natili. Siya yung sabi doon sa Tagalog na nagdala doon sa huling hantungan. Sabi nila yung kasabihan, huling hantungan, pag namatay doon, huling hantungan. Pero nung siya ay binuhay na ng ating Ama nung Sabado, yun, maraming nagalit ay linggo, maraming nagalit ng mga Hudyo dahil hinukay daw ng mga alagad at itinago kung saan. Pero hindi nila napatunayan yon at kabaliktaran yung kanilang nakita na katotohanan. Akala nila ninakaw. Nagulat sila sa katotohanan dahil sinabi ng ating Panginoong si noon na siya ay bubuhayin sa ikatlong araw. Siya muling mabubuhay. At tunay nga, kaya kabaliktaran yung kanilang hinala na hinukay siya, mga alagad. Kaya wala ro. Napatunayan nila talagang binuhay ng Ama. Kaya maraming sumampalataya na siya ay anak ng Ama. Pero sa kabila nun, hindi pa rin sila sumusunod hanggang ngayon. Yun yung kasamahan ng mga Hudyo noon, mga Hintil, yung hanggang ngayon ay hindi sumusunod, naniniwala sa kanyang mga salita at mga ginawa na dapat natin pakinggan at tularin, mga kapatid. Kagaya nung paglilibing. Ngayon lang pinaalam sa atin yan ng ating Ama na kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, ay yun din ang ating tularin. Yung pinagawa ng Ama sa ating Panginoon na si Isa, doon natin sundin. Sumunod sa kanyang mga yapak. Dahil kung nasaan siya nandoon, yung may-ari ng yapak, ay doon din tayo pupunta. Yung buhay na walang hanggan ang kinaroroonan niya, di doon din tayo pupunta. Sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dahil sinusundan natin yung kanyang yapak. Yung mga pinagawa sa kanya ng nilibig, Biyernes, hapon. Kung may maglilibing na ganun, kahit ibang ay napapanahon. Kaloob ng Ama, naganapin yung ginawa ng kanyang panganay na anak. Tapos ba natin yung 26? Ayun, magiging atin siya na ating Panginoon. At ito yung kailangan na ganapin na ipinag-uutos ng ating Ama na sundin yung kanyang panganay na anak. At walang ibang tapat na sumusunod ngayon, kundi yung sinugo rin ng ating Ama na inaalalayan ng kanyang panganay na anak, yung propeta na kagaya ni Moises, mga kapatid. Yun ang pinaalaman ngayon ng ating Ama ng pangunawa.
binigyan ng karapatan na makagawa o matupad yung lahat ng pinag-uutos ng ating Ama na nakasulat sa Exodo 20, yung 10 utos. At ito pa mga kapatid, ang isang ipinag-uutos dun sa propeta na kagaya ni Moises, andun sa Mateo 16:19 hanggang 20. Tandaan nyo na naman, Mateo 16:19 hanggang 20. Anong oras na tayo? Isang oras po. Nako, ayan lang tayo mga kapatid. Nabot na naman tayo ng isang oras. Dito, baka kuha natin ito, tapusin natin. Dahil utos, mahalaga kasi ito mga kapatid eh. Matthew 16:19 hanggang 20. ano? 28, 16:19. Tingnan nyo, mga talaga. Binugulo tayo. Matthew 28, 16:19 hanggang 20. Kuha nyo na, ilista nyo. Ayun, basahin na natin mga kapatid. Dito pa yung utos. Napunta na tayo dun sa doon sa pagsunod at pagkilala dun sa bakit kaya ang ilibing ng patay. Dahil yung naglibing sa kanya ay buhay, tumutupad sa utos eh. Palagi nandun sa tabi ng ating Panginoong Isa. Ang tawag din sa ating Panginoon ay buhay. Dahil siya ang may-ari ng buhay. Siya tumupad ng utos ng ating Ama. Yan, Matthew 28:16 hanggang 20. Ito yung ating dapat malaman pa. Kailangang gawin. Dapat si Paroon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila itinuro ni Isa. At nang siya kanilang makita ay kanilang sinamba siya. Dapat ang ilan ay nagalinlangan. At lumapit si Isa sa kanila at sila'y kanilang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Gawin, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo o inuutos ko sa inyo. Ano yung utos? Sabi niya doon sa 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Yung isang utos yun, mga kapatid. Ituro at ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ay gawing alagad ang lahat ng bansa. Ano yung utos na itinuturo? Gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kita nyo, nabasa natin at ating talagang sinasampalatayanan na ang turo na inuutos ng ating Panginoon ay na si Isa ay gawing alagad. Malinaw mga kapatid, alagad ang dapat gawin sa lahat ng bansa. Siya nawa. Napakalinaw. Ito yung mga alagad, mga kapatid, magsasalita sa inyong harapan. Ayan o, mga kapatid. Siya nawa. Malinaw sa inyo. Alagad ng isa o. Ngayon, ano yung ginawa ng mga tao? Ay mga nagkukunaring sila ay mga sinugo. Diba, yung iba ay ginawang iglesia. Diba? Ay ang utos ay gawing alagad, ay ginawang iglesia. Yung iba ay katoliko, yung marami. Isa-isahin yung mga relihiyon. Kung may tumama sa ipinag-uutos ng ating Panginoon, na gawing alagad ang lahat ng bansa. Hindi pa kami nakalista mga kapatid. Hindi pa kami kasama sa mga listahan ng mga relihiyon. Dahil hindi kami tinatanggap
hanggang sa ngayon na mairehistro. Kahit ay kuwan pa, hindi pa ito ganap na relihiyon sa paningin ng tao. Dahil yung ganap sa paningin ng Ama, ayan ay baliwala sa paningin ng tao. Pero ang lahat ng ginaganap dito ng mga alagad ay pawang mga ipinag-uutos ng ating unang-una nga, gawing alagad ang lahat ng bansa. Yan ay utos, mga kapatid. Ha? Dahil sinasabi doon sa Apokalipsis 1:3. Apokalipsis 1:3. Oh, bilisan natin. Mapan na tayo. Apokalipsis 1:3. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tinutupad ang mga bagay na nakasulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Siya nawa. Salita ng hula. Bumabasa at nakikinig ng salita ng hula. Saan ba nakalagay yun, mga kapatid? Yung salita ng hula na binabasa. O, basahin natin sa Apokalipsis 22:7. 22:7 ng Apokalipsis. Saan ba nakasulat yun? Yung sinabi dito sa Apokalipsis 1:3 na mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon. Ano ba yung papel na yun na binabasa? Na kinaroroonan ng hula? Ito, mababasa natin kung ano at anong libro yon na mababasa natin sa Apokalipsis 22:7, mga kapatid. Ito yung patunay kung anong aklat ang kinaroroonan ng aklat ng hula. Basahin na natin. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Siya nawa. Oh. Yung hula ng aklat na ito, mapalad ka, mga kapatid. Kapag ikaw ay tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Ito palang aklat na ito yung dapat nating basahin at pakinggan at tuparin yung mga nakasulat dito, mga kapatid, na hula. Ang hula kasi yung utos. Pag sinabing hula, hindi pa nangyayari. Hula nga eh. Ngayon, pag tinutupad mo, nangyayari na ang hula sa pamamagitan ng pagtupad mo, mga kapatid. Ginaganap mo na eh. Pag tinutupad mo na ang salita ng hula na ito ng aklat. Andun pa sa 18-19, nung 22 pa rin ang Apokalipsis, mga kapatid. 18-19. Apokalipsis 22-18-19. Basahin natin. At aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-aalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Ama ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Yung magdadagdag ay hindi pwede. Yung magbabawas hindi pwede. Ang utos, gawing alagad ang lahat ng bansa. Ano masasabi nyo rito, mga kapatid? Yun yung salita ng hula. Gawing alagad ang lahat ng bansa. Pag sinabing alagad, alagad talaga. Hindi sinabing iglesia, mga kapatid. Hindi sinabing katoliko. Hindi sinabing sabadista. Alagad.
Ang dapat yun, yun yung utos, yun yung hula. Magiging mapalad ka kung sinutupad mo yun. Sinutupad mo yung hula na yun, mga kapatid. At ito pa yung isang hula, mga kapatid. Sipanyas 397, una nating babasahin. Atras tayo, Sipanyas. 397. Abot tayo. Sipanyas. Nasaan na yun? Ayun. Sipanyas. 39 lang mga kapatid. 39. Yan, basahin kagad natin. Sipanyas 39. Sapagkat aking ngang sasaulian ang mga bayan. Hula ito mga kapatid ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Alam niyo mga kapatid, yung sasaulian ng dalisay na wika. Ano ba ang tunay na salita sa bawat bansa, mga kapatid? Dito sa atin sa Pilipinas, ang tunay na salita dito ay Tagalog. Diba? Ang Pilipino ay tao, pero yung salita Tagalog, mga kapatid. Yun yung dalisay. Kailangan isauli, ibalik yung dalisay ng mga wika, yung mga salita na tunay. Pag tunay nga na salita, yun ay dalisay. Tapat at totoo, mga kapatid. Diba? Kagaya ng dalisay na pag-ibig, sabi nila, yun yung tapat, tunay. At yung tunay nating salita ay Tagalog, mga kapatid. Upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay isa, mga kapatid. At yung pangalang isa, yan ay Tagalog. Isa o Ama. Upang makatawag sa pangalan ng Panginoon at paglingkuran siya na may pagkakaisa. Yan. Kaya kailangan, yung mga hindi na marunong magtagalog ng mga Pilipino ay pag-aralan na masterin o maging tapat at panatilihin yung pagiging Tagalog sa bawat salita na ating ginagamit sa harap ng ating mga kababayang Pilipino, mga kapatid. Sana maunawaan nyo ito. Ay, kailangan talagang kung gusto mong maunawaan ka ng Pilipino, Tagalog ang salitain mo. Dahil ang Pilipino ay tao. At ang salita ay Tagalog. Yan. Sabi nila yung Pilipino daw at Tagalog ay iisa. Iba, magkaiba yung mga kapatid. Ang Pilipino, Tagalog. Ang Pilipino ay tao. Yan. At ang salita ay Tagalog. Ang Tagalog ay salita. Tama ba? Yan. Ito pa yung isa na hula, mga kapatid. Zacarias 14:9. Kita nyo. Nakaba itong ating nakaba itong mensahe natin. May gusto tayo isang oras. Pero kailangan mangyari, mga kapatid, ayon sa buong kaliwanagan. Ito pa yung hula na dapat mangyari. Zacarias 14:9. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ano yung pagkabanggit kanina sa mga apokalipsis, mga kapatid? Mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito yung isa na namang hula, mga kapatid.
ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Siya po. Ngayon, sino yung naniniwala na ang pangalan ng ating Panginoon ay isa? O, kita nyo mga kapatid, andito kami ngayon. Dahil yun yung hula na kailangan tuparin. Kailangan tuparin ng lahat. Ang kanyang pangalan ngayon ay isa. Kaya ayun, kasama sa mga mapapalad mga kapatid, ay ang tumatanggap na ang ating pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon natin ay si Isa. Ayan, may patutuo pa dyan mga kapatid na ang pangalang Isa ay ipinalit sa pangalang Jesus o Kristo. May patutuo doon mga kapatid. So, ito inuulit lang natin. Ando sa Roma 5:17. Yan, basahin natin. Roma 5:17. Basahin na natin. Madali tayo dahil yung oras nga. Roma 5:17. O, tingnan nyo na ang ating Panginoon ay talagang isa. Ang pangalan, ito yung isang patutuo. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran. Sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesus. Kaya ang pangalan ng ating Panginoon ay isa. Ayun, sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Jesus, yun, matuwid. Nagiging matuwid dahil yung pangalang isa direkta na ipanaliliwanag na si Jesus siya. Na isa sa makatuwid bagay si Jesus. Kaya yung pangalang isa ayun ay kapalit ng pangalang Jesus. Ang isa ay kapalit ng pangalang Jesus. Yun yung nakasulat sa Roma 5. Tama ba? 5:17 mga kapatid. Siya nawa. Pinaliwanag dito ng husto kung ano yung tunay dapat nating paniwalaan. Ito mga kapatid, ang mga bensaheng ito ay sana ay magsilbi na kapunuan sa mga kakulangan ng ating pangunawa, dahil ang pangunawa natin mga kapatid ay talagang kapos para malaman natin yung kinakailangan natin sa araw-araw upang tayo ay magtamo ng kaligtasan at lalong-lalo na yung buhay na walang hanggan. Marami tayo na nabanggit dito na sana ito'y dalawang mensahe, kaya humaba tayo mga kapatid dahil ang pinaliwanag dito ay kung bakit sinabi na ilibing ng patay ang kapwa nila patay at yung mga utos na dapat nating panatilihan yung ginawa ng ating Panginoong Isa, dapat doon tayo manatili at yung pagiging masunurin na nakikinig at tumutupad ng mga pinagagawa ng ating At mga kapatid, pansamantala tayo ay muli ang magpapaalam. Hanggang dito lang muna tayo. At sa mga susunod na Sabado, may dalawa pa tayong dapat antayin na kung ito ay tutuloy-tuloy ng ating Ama, dahil siya lang ang makakapag
magpapatuloy-tuloy nito. Siya rin ang makakapagpahinto, mga kapatid, ng programang ito. Dahil lahat ng nangyayari dito sa ibabaw ng lupa ay kanyang panukala. Siya nawa. Siya ang nagbibigay ng pahintulot. At pinananatili lamang ito ang ating Ama kung ito ay talagang naaayon sa kanyang kalooban, naaayon sa kanyang kagustuhan. Dahil lahat ng kagustuhan ng ating Ama, iyon ang mga nangyayari at nananatili, mga kapatid. Mga bagay na kanyang kinalulugdan. Kaya kung gusto natin na tayo manatili at kalugdan ng ating Ama, manatili tayo sa kanyang mga utos. Siya nawa. At yan mga kapatid, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, sa inyong lahat na nakikinig, tutubutupad sa utos ng ating Ama. Lalo na at unang-una kay Rodessa Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, kay Dimaris Kakatyan, gayon din kay Florida Pastor Helen Man at ang kanyang pamilya. Sana manatili at kumapit kayong lahat sa pinag-uutos ng ating Ama upang ayun, lagi natin binabanggit, makamit natin ang kanyang pangako, mga kapatid. Sa inyong lahat, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa nating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At ito mga kapatid, yung patotoo, kailangan pa nating pakinggan. Dahil yan ay isang rekadong mahalaga dito sa programang ito, mga kapatid. Hanggang sa muli, mga kapatid. Basta ng ating katanungan. Sabay-sabay tayong magpapatuto. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.